Kamakailan ay lumabas ang issue ng apat na lalaki o apat na aktor ay nakatalamitang ang isang babae. Bakit ginawa ni Nico yun? Pinagmamalaki niya yung kanyang pamilya. Kasi nag-away kami ng asawa ko, kasi lasing ako, kasi may tampuhan kami. Nademonyo ako, natukso, bumigay ako. Hindi ka pa makokonsensya nun eh. Nandun ka pa eh. Ang iniisip ko pa lang nun eh, sana walang huli to. Kasi nga, nadidemonyo ka pa eh. Di ba? Walang huli to. Last year, pumuputok-putok na siya, may nagme-message na sa akin na binibenta na sa Telegram. Please, wag mo na ilabas. Sabi ko, magbabago ko. Nagmamaka ako sa kanya, nakikipag-dare ako sa kanya na pero nung umaga, lumabas pa rin. Wala nang hiwalayan na to. Sinira ko yung pamilya ko. Na alam ko naman mangyayari. Even to your kids ba, nakarating na din sa kanila? Panganay Aware ba ko sila? matalino, 10 years old. Siyempre naririnig niya. Sabi niya sa akin, Dad, walang ginawang mali sa si Mami. Ba't mo nagawa yun? Tapos hindi ko siya makausap. Tapos nag-text siya, agul-gul ako. Sabi niya, Dad, I love you. I know God will forgive you. Kamakailan ay lumabas ang issue ng apat na lalaki o apat na aktor ay nakatalamitang ang isang babae. Yung isa ay dalawang babae ang kanyang nakaniig. Ang apat na lalaki na na-viral ay si Ron Angeles, si Aaron Villaflor, si Hil Cuerva, at si Nico Natividad. Kasama po natin ngayon, Nico Natividad. Nico, ayan. Ito ang storya nito, no? Natuwa ako kasi kanina tumawag sa akin si Nico dahil meron siyang kwento na gusto niyang aminin at napili niya tayo at dito niya sasabihin kung ano yung kanyang saloobin. Siyempre, ang tanong dyan, kasal si Nico, nag-away ba sila, hiniwalayan ba siya ng kanyang asawa? Na normal lang kung yun ang magiging reaction. Pero ang kinatuwa ko ng labis ay sa lahat ng ito, hindi siya iniwan ng kanyang asawa. Nico, una sa lahat, tinatanong nila, bakit ginawa ni Nico yun? Pinagmamalaki niya yung kanyang pamilya. Nag-aano pa sila ng asawa niya, nagko-content pa sila. Bakit dumating sa puntong biglang may napanood na lang ang karamihan na video ni Nico kasama ang isang babae? Sabi ko nga po, walang words na pwedeng magpabawas o mag-cover up ng nagawa ko lang. Kasi nag-away kami ng asawa ko, kasi lasing ako, kasi may tampuhan kami. Wala. Lahat nung ginawa ko ng mali. Sa madaling salita, sabi ko sa wife ko, nademonyo ako, natukso, bumigay ako. It was 2022 or 23 nangyari yun. So, inamin ko na siguro natira yung kahinaan ko. Babae, laman. Walang ibang reason po. Mali ako, na demonyo ako, yun lang po. Walang dahil nag-away kami ng wife ko. Yun, walang ganun. Walang lusot na... Wala. At ayokong gawing dahilan yun na kasi ang lamig ka kasi nagtampuhan tayo. Inaamin ko mali yung ginawa ko. Hindi pa lumalabas ang isyong ito, meron ka ng kutob na lalabas ito. Opo, alam ko. Takot lang ako aminin sa wife ko kasi hindi ako nagbubuhat ng bangka. Nung nangyari to, unti-unti, nagbabago na ako. Alam niya, alam ng mga tao. Alam ng wife ko na nagbabago na ako. Pero hindi ko lang kayang aminin sa kanya kasi natatakot ako mawala siya. So sabi ko na lang, pagsisisihan ko na lang sa sarili ko. Magbabago na lang, huwag ko na lang aminin sa kanya. Pero nung last year, pumuputok-putok na siya, may nagme-message na sa akin na binibenta na sa Telegram. Sabi ko, wala na ako lusot. Darating time lalabas to. Sinusubukan ko lang pong i-delay kasi nga ayokong mahiwalay ako sa pamilya ko, ayokong masira. Pero alam ko na't lalabas po yun. So, paano ka nagkalakas ng loob na finally aminin mo kay Mrs.? Wala na lusot eh. Tinanong ka ba niya or ano? Tinanong pa niya ako nung umiingi ito. Tinatry ko pa rin na magsinungaling sa kanya na hindi totoo. Pero, kasi nga ayokong ma-corner na hiwalayan niya ako, masira pamilya ko. Pero wala nang lusot eh. Wala nang dahilan para magsinungaling pa ako. Napanood niya na. Wala na. Nag-iyakan na lang kami. Sabi, humingi ako ng tawad. Pero, nung tumatakbo sa isip ko, nung sabi ko, wala na, hiwalayan na to. Sinira ko yung pamilya ko. Na alam ko naman mangyayari. Obviously, nung time na ginagawa mo yun with a girl, hindi yun ang worry mo. Hindi yun ang iniisip mo yung baka hiwalayan ka. Siyempre, hindi ka pa makokonsensya nun eh. Nandun Yes. ka pa eh. Ang iniisip ko pa lang nun eh, sana walang huli to. Kasi nga, nadidemonyo ka pa eh. Di ba? Walang huli to. Pero unti-unti, lalo nung tumitibay relationship namin, palapit pa ako kay Lord, na may pagsisisi talaga. Pero hindi ko lang talaga maamin sa kanya. Ngayon na nagtatapat ka nabasa namin yung isang post mo na parang nagpapaalam ka sa anak mo na doon ka muna sa kotse matutulog. Hindi, yun naman, wala After naman that- yun eh. Yun talaga, After hindi that, dahil yun sa scandal. Incident, Hindi yung naman yun dahil sa scandal. scandal. Yung story na yun. Kasi inaano nila yan, parang nire-relate nila doon sa... Hindi dahil dun. Kalokohan lang na post yun. Pero anniversary kasi namin yun. Tapos dun pa pumutok. Anniversary namin. Oh my... Kaya ang huli kong post,
nag-date kami. Ang saya namin ng 12 years kami. Oo. Saya ko, nag-dinner kami. After namin mag-dinner, nag-phone ako ng madaling araw. Oo. Dami na nagme-message sa akin, tinatag na ako, lumalabas na. Sobrang takot ko talaga na. Sabi ko, Lord, sabi ko, tanggalin niyo sa akin lahat. Spare niyo lang sa akin yung pamilya ko. Please, huwag mo na ilabas. Sabi ko, magbabago ko. Nagmamaka ako sa kanya, dare ako sa kanya na alisin mo yung kung anong trabaho ko, anong meron ako ngayon. Spare mo lang sa akin yung mag-ina ko tsaka mga anak, please. Pero nung umaga, lumabas pa rin. Sabi ko, wala, kailangan ko pagdaanan to. Kasi ginawa ko to. Hindi siya challenge sa akin ni Lord, hindi siya problema binigay sa akin ni Lord. Kasi ako yung gumawa ng problema na to, Mama Oji. Hindi siya ang nagbigay sa akin ng problema. So, kailangan ko harapin to. Kailangan ko pagdaanan to para matuto ako. Oo. So, ano-ano yung mga tumakbo sa Dami. isip mo? Tinitingnan ko yung anak ko, sabi ko, ito na ba yung huli nating pagkikita? Ilalayo ba kayo sa akin? Yung wife ko, nung anniversary namin, natutulog kami. Hindi niya alam, yakap pa ako ng yakap sa kanya. I love you ako ng I love you. Kasi, alam ko anytime, pag nagpo-phone siya, nagpapanik ako sa isip ko na, tinitingnan ko siya, ayan na, makikita niya na. Yung gano'n ka ba? Kasi nga, yung madaling araw, ginising niya ako, nakita niya. Iyak na siya ng iyak, nagsisigaw siya. Wala na akong magawa. So, nung nagsisigaw si Mrs., ikaw tahimik lang. Hindi ako makaiyak. Ayaw mag-sink in. Ang nasa isip ko lang po talaga, wala na. Huling pagsasama na namin. Kasi ina-expect ko na po lalabas yan. Sabi ko nga po sa inyo, dinidelay ko lang. Iniisip ko baka naman lumabas yan after 10 years pa, after 15 years pa. At sabi ko, matagal ko man lang nakasama yung mga anak ko, pamilya ko. Kasi alam ko po na darating ang panahon na lalabas yan. Pero sabi ko nga, kasi ang babae hindi kaya makakapagpatawad kapag usapang nanloko ka na eh. So sabi ko pag lumabas to, 100% hihiwalayan ako ng asawa ko. Kaya ide-delay ko hanggat maaari para mahabang oras, panahon ko silang makasama. So, nung nalaman ni Mrs., nagalit siya, that's normal. Siyempre po, Nagsisigaw siya, normal yun. normal talaga. So, anong ending nitong moment na ito? Nakapagtaka lang, Mama, hindi niya ako sinampal. Umiyak lang siya. Walang tigil ang iyak niya. More than one day po talaga. Halos na-dehydrate na yan. Di umiinom ng tubig. Nagkukulong. Kumuha pa ng mga gamot sa kamay niya. Gusto niya inumin. Takot na takot po ako kasi more on sa galit, nakaramdam pa siya ng awa sa akin. Doon ako nag-breakdown na kinausap niya yung mami niya, tita ko na. Paano si Nico? Paano rin siya? Paano ako paglalabas? Paano na din daw yung buhay ko? Nakaramdam pa siya ng awa sa akin na dapat hindi. Nung nakaramdam siya ng awa sa akin, galit na galit ako sa sarili ko. Ba't ko sinira siya? Inside, pamilya ko sinira ako. Doon mo masyadong naramdaman yung galit. Na Yung napakawalang guilt. niya ako. Na Yung sobrang walang niya. Sabi ko, sana galit na lang siya sa akin. Sana mas ang gusto kong narinig sa kanya. Minura ka Oo, niya. tas ihiwalay na. Hindi po siya umalis ng bahay. Umalis. So, mas nakonsensya ka. Mas nung lalo, weird eh. Nagstay siya sa'yo. Nagstay. Tapos may time pa na pinapunta pa niya ako ng room, kinakausap lang niya, huwag kang umalis dyan, ayaw niya ako paalisin. Tapos yun nga, sabi niya naaawa siya sa akin, paano ako mag-uumpisa. Ganun po. Tapos ayaw niya magbitaw ng words na tatapusin natin to. Hindi. Basta galit siya at naaawa sa akin. Tinanong mo siya kung bakit siya naaawa sa'yo. Paano na daw po ako? Sabi ko sa kanya, huwag kang maawa sa akin, deserve ko to. Yung mga comment na yan, walang iya ako eh. Sabi ko nga po sa kanya, alam mo, kung iiwalayan mo ko ngayon, di kita pipigilan. Kasi napakawalang iya ako naman talaga. Ang isa lang hiling ko, huwag kang bibigay. Kasi, pag may nangyari sa'yo, hindi ko mapapatawad sarili ko. Pag may nangyari sa'yo, hindi ako mapapatawad ng mga anak natin. Pero yung scandal na yan, kaya kong patawarin ang mga anak natin. Diba? Kahit mabuli sa school yan, mapapatawad ako niyan. Pero pag may nangyaring masama sa'yo dahil sa kagagawan ko, hindi ko mapapatawad sarili ko. Sabi ko nga nung nagtatangka na siya na parang gusto niya magpakamatay. Sabi ko, unahan ko kaya. Para di niya ituloy. Ganun po yung pumapasok sa isip ko. Unahan ko. Yung bahay po namin, balcony po yun. Parang sabi ko, tumalong kaya ako, isang mabilis lang. Para pag nangyari yun, hindi niya maisip yun. Kasi hindi ko mapapatawad sarili. Kaya sabi ko sa kanya, hiwalayan mo ko, please. Magalit ka sa akin, please. Pero magpatuloy ka. Huwag kang bibigay kasi wala kang kasalanan. Inosente ka. Hindi ka husgahan ng tao. Kasi sabi niya, paano daw siya lalabas? Sabi ko, hindi ka husgahan ng tao. Maniwala ka sa akin. Yun po yung sinabi ko sa kanya. At yun yung dahilan kung bakit ka nandito din, na parang na-convince ka or na-realize mo na dapat akong magsalita para magkaroon ito ng closure, para makahinga ka na ng maluwag. Kasi Mama Oji, nung pinatawad niya ako, nakaramdam din ako ng saya na natutulog ako ito lumilipas yung gabi araw na wala na akong dala-dala. Wala na akong takot na may lalabas ka. Kasi naamin ko na sa kanya, alam niya na lahat. May tulong din na ang sarap magpatuloy. Siguro dahil kaya ako masaya, dahil napatawad niya ako. Kaya nakakaramdam
nakaramdam ako ng saya. Siguro nagpa-interview din ako sa inyo kasi kawawa din yung asawa ko na nakakatanggap siya ng mga message na kaya mo tinitis asawa mo, kaya mo pinilit patawarin kasi siya bumubuhay sa'yo. No, hindi yun. Ouch. Kasi sikat, gwapo, kaya mo napapatawad, wala kang trabaho. Hindi. Pinatawad niya ako kasi yun yung naramdaman niya. Mahal daw niya ako. At hindi ko sasayangin. Pero sabi ko yun niya sa akin, kung isipin na bukas, isang buwan, isang taon, okay na ako. Trabahuhin mo na maging okay ako. Sabi ko, oo, hindi ako mapapagod. Tatrabahuhin ko talaga na maging okay ka. Mas na-realize mo, napatunayan mo sa sarili mo, Nico, na ganun pala ako kamahal ng misis ko. Sobra, Mama Oji. Biruin mo, galit sa akin lahat. Alam ko naman kahit pamilya niya, mga kapatid niya siguro galit sa akin. Hindi siguro. Sa akin gawin yun, sa kapatid ko masasaktan ako, di ba? Pero sa lahat ng taong galit, tumayo siya para sa akin. Siya ang nagsabi na magpa-interview ka. Sige, kasi gusto ko makabalik ka sa dati. Ayaw niya, ma-depress ako. Alam mo, iniisip pa rin niya ako. Kakampi ko pa rin siya. Tumayo siya para sa akin. Na kahit galit na, nasasaktan siya pag pinagsasalitaan ako ng mga tao. Ganun niya ako kamahal mo. Anong naipangako mo sa misis mo? Diyos, sabi ko naman sa kanya kahit hindi pa ito lumalabas, sabi ko, nagbabago ako. Hindi ko lang kayang sabihin sa'yo. At ngayon, mas, dahil nalaman mo na rin to, tutuloy ko at dapat mas maging mabuti pa ako na asawa sa'yo. Even to your kids ba, nakarating na din sa kanila? Panganay Aware ko ba sila? matalino, 10 years old, syempre naririnig niya. Kinis po ako ng anak ko, sa bahay, hindi niya ako kayang kausapin, umiiyak siya, galit siya. Hindi namin sinabi na video. Basta alam niya cheating, kailangan Kasi nagtataka na siya, ba't ganun sa bahay, kakagulo, binabasag na gamit. Sabi niya sa akin, Dad, walang ginawang mali sa si Mami. Ba't mo nagawa yun? Isipin mo, 10 years old, tinext ako ng gano'n. Sabi pa niya sa akin, nagtatanggol kita minsan kay Mami kasi pag nag-aaway kayo, minsan ang mali si Mami. Pero ngayon hindi kita kayang pagtanggol. So hindi ko siya makausap. Tapos nag-text siya, agul-gul ako. Sabi niya, Dad, I love you. I know God will forgive you. Sorry. Tapos sabi niya sa akin, kapag wala na kayo ni Mami, dadalawin kita. Siguro nararamdaman niya na siguro kinausap niya si Mami niya. Sabi ko, no anak, ako dadalaw sa'yo. Kasi nga po, yung time na yun, tanggap ko na. Sabi ko sa kanya, sige, hiwalayan mo ko. Pero please, huwag kayo aalis sa bahay. Hayaan niyo akong buhayin ko kayo. Kasi niloko na nga kita, nagawa na kita ng kasalanan. Hindi ko kaya pabayaan kayo. Hayaan niyo akong buhayin ko kayo. Yung sabi ko sa kanya, hindi siya kumikibo. Tapos siguro, dasal lang daw siya ng dasal. Tapos bigla na lang siya tumahan. Nagpayakap siya sa akin. Tuntua ako nun. Sabi ko, bakit siya ganito? Parang dapat galit ka eh. Iba yung pinapakita niya sa akin. Tapos kinausap niya na ako. Sabi niya, mahal kita. Gusto ko itang patawarin. Pakita mo sa akin. Sabi ko sa kanya, sana kaya mo ako pinapatawad. Hindi lang dahil sa mga anak natin. Kundi dahil mahal mo pa ako. Bigla ko tuloy naalala, Nico, yung yung kwento mo noon na hindi ka pa rin niya iniwan nung sinasaktan mo siya physically. Sabi nga po niya sana sinaktan mo na lang ako kasi ang babae, sila, saktan ka, mag-drugs ka, magsugal ka, ubusin mo yung pera, kaya ka daw nila patawarin. Pero yung ang babae ka ganyan, mortal sin sa kanila yun. Sabi nga niya, noon pag naiisip ko yun, sabi niya, wala na daw haniho, alis agad. Pero nung nangyari daw, hindi siya makaalis. Dahil iniisip ka pa rin niya. Sobra. Hindi ko alam kung bakit. Tapos tinanong nga niya ako, Mama Oji, kung ako ba gumawa nun, papatawarin mo ako? Hindi ako makasagot. Oo. Hindi ako makasagot. Ayoko magsalita ng tapos. Kasi hindi ko alam yung pakiramdam. Kasi never niya ako niloko. Kaya siya kabait sa akin. Hindi mo naisip yun habang ginagawa mo, no? Na hindi ka nakaranas ng pamilya nung araw. Na ikaw bumuo ng pamilya mo ngayon. Pero ikaw rin palang wawasak. Kaya galit po ako sa sarili ko doon na, kasi maaaring yun ang kahinaan ko. Parang ganito sabi ko, napag-isip ko, testimony na, maglagay ka dyan ng maraming alahas, pera, hindi ko gagalawin. Hindi ako matutok sa drugs, hindi ako nag-drugs. Wala akong history ng drugs. Nasubukan ako sa flesh at nagpa-demonyo ako. Yun yung tinrigger sa akin at bumigay ako, yun yung mali. So yung lesson sa akin yan. Ayoko mga ako gagawin ko na. Kung alam ko na yun ang kahinaan ko, iwas ako. Kasi ayoko na maulit eh. Sabi nyo nga, galing ako sa broken family, galing yung wife ko sa broken family. Dapat alam ko na yung pain na yun eh. Pero lagi ko sinasabi sa kanya, nagpatalo ako, I'm sorry. Lagi niya inuulit-ulit sa akin, umiiyak siya. May kulang ba sa katawan ko? Pangit, mali ba yung mga ginagawa ko? Sabi ko, huwag kang mag-isip ng ganyan. Mas lalo ko nasasaktan eh. Yung iniisip niya na, kaya ako nagawa yun, pangit ako, may mali sa ugali ko. Sabi ko, mahal, wala kang kasalanan. Ako lahat yun. Kahinaan ko yun. At ako yun, ayoko mag-isip ka na, kasi pumangit na ako dahil 2 anak ko, kaya mo nagawa ito. Huwag kang mag-iisip ng ganun. Ayaw naman natin na yung nangyari sa'yo, no, Nico. Pero
Pinagpapasalamat mo na rin ba na nangyari ito para may ma-realize ka at meron kang mapatunayan sa sarili mo kung gaano kalalim, ganito pala kalalim ang Hindi- pagmamahal sa akin ng misis ko? Hindi, kahit naman hindi mangyari to, alam ko malalim pagmamahal niya sa akin. Hindi ako magiging plastic. Kung tatanungin mo ako kung gusto ko lumabas to, hindi. Siyempre hindi. Kasi, siyempre, mapapraning asawa ko. Sinira ko yung tiwala. Hindi ko alam kung babalik pa 100%. Pero sabi nga, may reason kung ba't to lumabas. Kailangan ko matuto. May mga trabahong naapektuhan na alam ko naman na meron, pero dapat ko tanggapin. Di ba? Eh, naman yung sinabi ko kay Lord eh. Sige po, kung may aalisin kayo para matuto ko, tatanggapin ko. Hindi dapat ako magtampo. Di ba? Tira nyo lang sila sa akin dahil sila ang kailangan ko. Tapos yung anak mo, mature pa pala Sobra. at 10 years old. Sobra. Alam niyo po, takot na takot ako kasi paano siya sa school. Siyempre kilala ako ng mga ano niya. Sabi ko nga sana, huwag tirahin yung pamilya ko, ako na lang. Kaya ko po makareceive ng hindi magagandang salita eh. Kasi sabi ko, deserve ko yun. Huwag na sana nila dama yung asawa ko. Kawawa naman eh. Kaya yun ang gusto ko magpa-interview po sa inyo. Na humingi ako ng sorry unang-una sa asawa ko, anak ko, sa pamilya niya, pamilya ko. Siyempre sa mga tao na rin kasi hindi ako magandang halimbawa. Mali yun. Mali po yung ginawa ko. Ngayon ba na sobrang mong pinagsisihan ito, no? Naninibago ba sa'yo yung asawa mo? Dahil sobra ka ngayong kapit sa kanya. Sobra, oo. Alam naman po niya, sabi naman niya, naramdaman niya na nagbago ako eh. Alam niya, hindi lang po dahil sa nalaman niya to, kahit yung mga pag-uugali ko, kahit pag-inom, matagal na po hindi umiinom. Inalis ko yan. Sober na ako, mag-1 year na. So, naniniwala naman siya na may pagbabago. Parang sinabi lang niya sa akin, bakit daw, sana daw inamin ko agad kung talagang nagsisi ako. Sabi ko, pinanghinaan ako ng loob. Sabi niya, Naduwag ka. siyempre po. Kasi hindi ko Dahil alam may kung chance ka pa na baka pwede namang hindi lumabas ito, ba't ko pa inamin? At saka hindi ko po alam na mapapatawad niya. Hindi ko alam kung mapapatawad niya. Parang sabi niya, kung talagang nakaramdam ka na ng pagsisisi, dapat inamin mo sa akin. Gumanon po siya. Inamin ko, sabi ko, takot ako. Sobrang takot ako. Meron ka ba ngayon kinaiinisan? Galit ka ba sa taong naglabas? O sinong dapat mong sisihin dito? Kaya hindi ko din naman magawa na para kailangan ko ba magsampa ng reklamo. Eh, mali po yung ginawa ko rin. Kasal ako eh. Sabi ko sa kanya, hindi na para magreklamo pa ako. Kakasuhan ko yun. Sabi ko sa kanya, hindi na. Kasi ako ang may kasalanan sa'yo. Hindi naman ako batang pinilit. May pag-iisip na ako eh. Kahit pilitin ka ng tao gumawa ng masama, may gustong pag-iisip na ako. So akin lahat to. Shoulder ko tong pagkakamali na to. Wala akong sinisising tao. Wala nagalit. Na ikaw kasi nilabas mo. Wala na. Ayoko na. Focus ako sa ginawa ko na. Mali yun, Nico. Bumawi ka sa pamilya mo. Doon ko inuubos na lang yung oras ko, energy ko. Hindi na para hanapin pa sino yun. And for sure, nangako ka kay Mrs. na hindi na ito mangyayari. Dapat. Okay. Meron ba siyang ibinigay na ultimatum sa'yo once mangyari ulit ito? Opo naman. Sabi niya, hindi niya nakakayanin. Sabi niya, susugal siya. Pero syempre, ayoko rin mag-promise na talaga bang kaya ba niya ako patawarin after 1 year? Kasi ngayon, tinitiis niya. Paano kung after 6 months, 1 year, hindi niya talaga kaya, hiwalayan niya ako? Dahil kakaisip niya. Kakaisip niya kasi po, to share ko, okay siya ngayon, biglang mama iiyak siya. Kasi nagpa-flashback sa kanya kasi nakita niya eh. Iba yung pain na nalaman mo sa napanood mo. Kasi pag alam mo lang, hindi mo alam kung ano yung itsura, ano nangyayari. Eh yung napanood mo mismo, Mama Oji. Every time napipikit siya, nakikita niya. Sobrang sakit po talaga. Parang siya patuloy yung na-trauma. Sobra po trauma sa kanya. Ako, Mama Oji, sa totoo, hindi ko pinanood hanggang ngayon. Hindi ko kayang panoorin. Paano pa siya? Diba? At ang takot mo rin ay mapanood to ng anak mo pagdating ng araw. Huwag naman sana. Hindi, ako, feeling ko naman syempre hindi napapanoorin anak ko yan. Pero alam kong malalaman. Pero tiwala ako na mapapatawad nila ako kasi tuturuan sila ng mami nila kung paano ko tanggapin. At huwag ko sasayangin yun. Hindi porket pinatawad ako, kaya naman pala akong patawarin eh. Diba? At believe ako kasi hindi lahat ng babae ganyan. Hindi lahat ng tao kaya. Sabi ko nga sa'yo, di ba, kausap kita sa phone. Oh my God, very rare yung misis mo. Dahil ang normal reaction niyan is out ka na sa buhay niya. Pero ito, tinindigan ka, pinanindigan ka, niyakap ka pa rin. Sabi niya, gusto lang niya ng masayang pamilya. Bakit daw binigay sa kanya ang mga ganito problema ni Lord? Sabi ko, hindi si Lord nagbigay ako. Wag mo siyang Sisi. questionin. Ako ang sisihin mo. Please sa akin lahat para makabawas. At syempre, ang goal ko rin, wag siya matrigger. Kailangan niyang gumaling po eh. Nasira ko siya eh. Kumusta ang mental health ni Missy? Alam ko hindi okay. Ako aminin ko, takot na takot ako lumabas. Hindi ka naglalabas? Takot na lumabas po ito after 2 days. Nag-show ako sa Super 8 kahapon lang. Ilang na ilang po ako kasi hindi ko alam kung pinagtatawanan nila ako o pag tinatawag nila akong idol, pa-picture ko kung double meaning, yung mga ganun. Tapos meron naman kung baka mamaya pag nagpa-picture sila, yung mga anak nilang babae, yung mga magulang, huwag kang dumikit dyan. Yung matakot na manyakis yan. Ayoko po isipin na ganun. So, pero kailangan ko po magtrabaho, wala po akong fallback eh. Sabi ko sa wife ko, ayoko man mag-work muna. Hindi pwede. Nasaktan ko na nga kayo, papabayaan ko pa ba kayo? Kailangan ko magpatuloy. Tsaka hindi po ako pwede magpakita na na-anxiety ako, na-depress kasi sino magiging kakampi niya?
Kumbaga dito siya ang pasyente, asawa ko eh. Siya ang kailangan kong gamutin. So ako, akala nila unbother ako kasi nagpo-post ako. Hindi ako. Apektado ako pero kailangan ko magpatuloy. Hindi ako pwede huminto po eh. Kasi nga pinatawad niya ako eh. Di ba po? Kailangan ko magpatuloy po. Hindi ka naman mapapraning o siya pag ikaw ay may work out of town. Kailangan Tapos, ko pong mabalik tiwala niya. Mm-mm. Kung may consequence na kailangan na may kasama. Katulad po nito, sabi niya, lumapit gusto ko kay Mama Oji, kausapin mo siya. Yun ba gusto mo? Kung gusto mo gagawin ko, hindi pa ako nagdalawang isip. Kasi gusto ko muna siya sundin. Kasi baka nga po tama siya magdesisyon, baka ako mali-mali eh. hindi. Sige, magdesisyon ka para sa akin. Gusto mo mag-post ako? Ano gusto mo i-post ko? Gagawin ko. Ikaw ang susundin ko para ikakagaan ng loob mo. Alam mo kung bakit siya ganun sa'yo? Gusto niya mabalik ang tiwala sa'yo ng mga tao. Gusto niya mabalik mo sa sarili mo yung kumpiyansa mo. Kaya mas ang concern niya ikaw. Yung sa kanya, siguro pag nag-iisa na lang siya. Doon na lang siya mag-moment. 'Di ba? Kaya to assure her na hindi ako gagawa ng kagagahan. So pag nag-out of town ka, may usapan kayo? Wala. Sa ngayon, wala pa po siya sinasabi. Pero kung ano pong kailangan makakagaan sa loob niya, kailangan ko po sundin. Hindi ako pwedeng mapiko na, ano ka ba naman, wala akong ginagawa, ano ba, pagod na ako. Hindi ko pwedeng, wala akong karapatan na ganun. Di ba po? Kasi hindi na kayo worry niya. Papatawarin kita. Baka mamaya ikaw ang sumuko dahil sa tagal na hindi ako okay. Dahil hindi daw siya makapagbigay ng araw kung kailan siya magiging okay. Totoo naman po, ayaw niya magsalita ng tapos na 1 week lang akong ganito. 6 months lang akong ganito. Sagot niya sa akin, papatawarin kita. Pero siguraduhin mo na kaya mo. Kasi hindi ko alam kung kailan ako magiging okay. Pero malaking bahagi din para ma-overcome to yung mga anak. Sobra po. When you see your kids, hindi, kailangan kaming bumangon, kailangan kaming bumawi, lumaban para sa mga anak ko. Opo. Napagpaliwanagan na ba yung sa side niya, sa side ng family ni Missy? Opo, siyempre humingi ako ng sorry, lalo sa mami niya. Bigla nga po umuwi from ibang bansa eh. Oh my God. Sobrang takot ko po na baka sampalin ako. Pait din ng mami niya. Sabi niya, anak, nakita ko naman ang pagbabago mo eh. Kasi po, baka nalilito sila. May mga post kami na nagta-travel kami, nag-anniversary kami. Totoo yung pinapakita ko sa wife ko. Pero binetray ko siya noon. So baka akala kasi no iba kahapon lang nangyari yun. So, ito na yung panahon na kaya mo siya tinitreat, kaya mo siya pinapasaya, dahil alam mong may kasalanan ka. Opo. Hindi dahil sa Na bumabawi ako. Na, Ito dapat ang pinapakita ng isang lalaki sa asawa nila. Hindi dahil sa guhugas kamay ako para makalimutan niya. Hindi pa naman po niya alam yun. Di ba po? pero higit kanino man mas kilala niya ikaw. So, medyo naninibago yung pag overly sweet ka sa kanya. Yes. So, parang, ba't sweet to? Siguro may ginawa tong kagagahan. Possible po na gano'n siya mag-isip. Kaya wag ako dapat susuko. Wag din akong mapipikon na mapagod ako. Ano ba naman? Wala akong ginagawa. Bigay ko sa kanya muna lahat. Oo. Pero naniniwala kami purpose ng Diyos kung bakit ito nangyari. Yes. Yes. At nahanap- Tinuturuan niya ako ng leksyon. Mm-mm. At gusto ko magpasalamat sa Diyos. Binigyan po niya ako ng chance. Hindi ko alam kung deserve ko magkaroon ng chance. Pero Lord, thank you. Binigyan mo ako ng chance at di ko sasayawin. Di ko Mas sasayawin. napalapit ka sa kanya. Bago pa naman po lumabas eh. Bago pa po lumabas na napalapit na ako sa kanya. Tinulungan ako ni Jesus, sa kasawa niya. Christian na kami nga po. Naging active kami sa ganyan. Naging center namin si God. Kaya mas lalo ko na-realize yung pangit mabuhay sa kasalanan, sa mali. I'm sorry, hindi ko lang talaga kayang aminin na dapat inamin ko pala sa kanya. Maiba tayo. Nagpo-post ka nang nasa ospital ka. Anong eksena to? Ako po na ospital lang po ako nun. Dahil? Talaga. Sa bituka ko naman. Hindi naman to connected sa nangyari. Kasi baka ikaw naman sinaktan ni Mrs. Ay, hindi kaya nga ka po. ospital. Hindi nga po niya ako nasampal, di ba sabi ko sa inyo. Kaya nawiwirduan po ako. Kasi nung lumabas yan, tinitigas ko na po yung panga ko. Hindi po ako gumagalaw. Kasi Naka-ready ka. nakaganyan po ako, nakayuko ako, tapos nakapikit, tapos nakatigas na to. Kasi alam kong sasampalin ako. Hindi po ako hinumpas. Kaya mas lalo kang nakonsensya. Opo, parang, alam niyo kasabihan na pag binato ka ng bato, batoy mo ng tinapay. Siya Totoo yun. pala yun. Kinuha niya sa akin eh. Oh. Di ba po? Sa ngayon, paano nyo hinaharap yung mga bashers? Lalo ka na. Matibay po sigmura ako sa basher, alam niyo yan. Ngayon, Kilala niyo. nakikipag- Pero ngayon, siyempre, hindi ako pwedeng pumatol kasi nga, mali ako. Kaya, hindi ako nag-off comment. Deserve ko nga po eh. Hindi ako nag-off comment. Kaya, So, akala, wini-welcome mo mga bash. kasi nga po, kailangan ko yan, pagdaanan. Kasi nga po, gago ko. Ba't ko kayo off comment? Totoo namang mali ako. Kung single ako, hindi niyo ako pwedeng ganyanin. Di ba? Lagot kayo sa akin. Mali ako. Sige, pagsalita niyo ako, ang hiling ko lang, sa akin na lang. Please, huwag na kayo mag-message sa asawa ko na, alam ko, pag umerito, ang dami yung marireceive na tanga ka. Kasi nito pa lang po, ano-ano mini-message sa kanya, ang tanga mo, nagawa mo pa rin makig-stay dyan, niloko ka na. Kung kami yan, puro ganon. Ang ano ko lang naman dyan pag tinanong kami o siya, bakit po pinatawad? Bakit hindi? Swerte ko sa asawa ko, pinatawad niya ako. Hindi tanga ang misis mo. Hindi lang nila kaya yung ibinalik ng misis mo sa'yo. Kasi ang inaasahan nila, magalit si Siya. misis, O gumanti siya, ganyan. gumanti Oo. siya, hiwalayan ka niya. Hindi daw po niya kayang gumanti. Kasi mali naman din talaga gumanti. Salamat, Malaki salamat. puso ng misis mo sa pagpapatawad. Huwag mo sasayangin. Hindi po, hindi. Sobra. Hindi. Oo.
Dahil titirahin kita. Wag, saan? Wag po. Salamat. Oo, di. Hindi mo tawa lang kita. Oo po. Okay. So, ano ang natutunan mo sa lahat ng ito, Nick? Basic lang po. Pag alam mo nung masama at mali, huwag mo nang gawin. Alam ko namang mali yun eh. Nagpatukso ako, nagpatalo ako. Kung alam mo kahinaan mo yun, huwag mo nang gawin. Sabi nga po ng pastor sa amin, kunyari kahinaan mo babae, may humingi ng tulong sa'yo, maganda. Hindi makauwi, makikisakay ng sasakyan mo, sexy. Kung alam mo yun, tuksot mo kahinaan, bigyan mo na lang pang grab. Bigyan mo pera pamasahe, huwag mo na isakay. Kasi alam mo kahinaan mo, kung kahinaan mo magnakaw, huwag ka nang umano sa mga gamit. Kumbaga, tao tayo, lahat tayo may kahinaan, lahat tayo kaya makagawa ng masama. Ikaw na yung umiwas. Ayoko magmalinis ngayon sa asawa ko na dahil naririnig niya, hindi na ako maaakit, hindi na. Nagawa ko nga eh. Paano ko siya mapapaniwala? Ang gagawin ko, ako iiwas. At gagawin ko, papatunayan ko sa'yo. Hindi na para mangako na lang. Lahat tayo, hindi lang po dahil sa nagloko sa asawa. Maraming klase ng kasalanan. Maraming klase ng mortal sins. Kung kaya nating umiwas tayo. Dahil tao lang po tayo, kaya makagawa ng pagkakamali. Anong gusto mo sabihin sa kanila para ipagmalaki mo yung misis mo? Sobrang buti ng asawa ko. Napaka-taba ng puso niya para magpatawad. Napakahirap po magpatawad kahit lagi po nilang sinasabi na, love your enemy, matuto ka magpatawad. Sabi nga niya, nahirapan siya magpatawad, aaminin niya kasi ako daw ang pinakamahal na niyang tao. Ako daw pinakapinagkakatiwalaan niyang tao. Tsaka may mga anak kayo. Sobra po. Isa rin yan sa dahilan kung bakit hindi kayo naghihiwalay. Sabi nga po niya, tinitingnan niya yung pangalawa naming anak, niligtas ka. Parang nagbiro siya ng ganun. Niligtas ka. Tapos bigla ko po hinipo yung ulo ng anak ko. Tapos sabi ko, kailangan pa namin magtatlong baby para may isang token pa ako. parang mabiro lang na gano'n. Thank you. Kasi totoo naman, niligtas ako nung dalawa eh. Anghel talaga sila, binder. Pero yun nga, mahirap nga na totally mawala sa isip niya Opo. na gagawin pa ba niya ito o hindi na. Tsaka hindi niya na makakalimutan. Hindi naman totoong nakakalimutan eh. Kahit ako, hindi ka na makakalimutan na ginawa ko yun. Pero possible na mawala na yung pain. Kasi nakapagpatawad ka na eh. Di ba po? At feeling ko naman mas mahal mo ang pamilya mo at mas pararamdam mo kay misis na siya lang ang babae Dapat. sa buhay mo. Opo. Lalo na, di ba, na hindi ka nakaranas ng magandang pamilya nung araw. Opo. Di ba? Kaya, lesson learned, ano ang lesson learned? Ayun, maging faithful at loyal sa asawa. Oo. Maging magandang halimbawa sa mga anak. Kasi domino effect yan eh. Paano ko ngayon papangaralan anak ko na, alam mo namang mali yan eh. Paano ko ibalik sa akin ang anak ko ngayon? O, alam mo naman daddy na mali din yun. Ginawa mo. Kaya sa totoo lang, iniisip ko po yan ngayon. Paano pag nagbinata anak? Siyempre titigas ulo niyan. Paano ko siya ngayon pagsasabihan na mali yun, ginawa mo. Eh ako rin po ginawa ko mali. Kaya sabi ko, anong karapatan ko ngayon mag-sermon sa mga anak ko? So ngayon, pinoproblema ko po yan. Kung paano ko pakikinggan ng anak ko. Advance yan. Kasi aminin natin, pag nag-teenager tayo, medyo tumitigas ulo natin. Nakakaaway mo na yung mga magulang mo. So yun nga, niisip ko yan. Mahirap nga yan, ano? Eh, mortal sin yung nagawa ko sa... Oo. Pagdating ng araw, no? Sana pakinggan ako ng anak ko pa din kahit nakagawa ko ng... Baka pwede mo umpisa na. Nak, galing na ako dyan. Para wala Galing nang na ako. masabi. Oo nga po eh, no? Pwede po. Galing para wala nang may sumbat. Opo, Ikaw na opo. nagpaalala. Pero, ganun pa man, Nico, meron ka bang gustong ihingi ng sorry sa mga netizen, sa mga naniniwala sa'yo, sa mga followers mo? Sobra kasi, Mama Oji, ang ganda ng image ko sa social media. Bastos ako sa mga skit, pero pag about sa family, lagi silang believe sa akin. Na sobrang faithful ko daw sa asawa ko, talagang buong buhay ko sila. Pag mga about sa family na yung post ko, parang sinabi nila na idol pa nga daw nila ako. Tapos parang tinraidor ko sila yung feeling nila na parang tuloy iniisip ng ibang babae. Wala na talagang matinong lalaki. So humingi ng sorry talaga. Huwag sila mawala ng pag-asa. Meron pa rin matinong lalaki. Hindi ko ba sinabing ako yun? Diba? Meron dyan. Kumbaga, at meron din namang lalaki na kagaya ko na nakakagawa ng pagkakamali na handang magbago. Siyempre sa mga nakafollow sa akin, sa mga netizen, sana bigyan nila ako ng chance din. Unti-unti sana, mawala yung galit nila sa akin, samahan nila ako sa pagbabago ko at hindi ko sila bibiguin. Sana bigyan nila ako ng chance. Kung uli, siyempre, sorry sa kanila kasi hindi ako naging magandang halimbawa. Pero kung makikita pa rin nila ako, papatunayan ko na ang tao kaya magbago. Baka after 10 years, makapag-testimony ako niyan. Or 5 years na, kailangan ko muna patunayan sa sarili ko na baka kasi ngayon, nadadala ko lang to dahil sa init ng issue, papatunayan ko sa sarili ko na kaya talaga magbago. At babalikan kita, Mama Oji, papatunayan ko yun sa inyo. Anong message mo sa asawa mo? Mahal, I'm sorry. Tawarin mo ako sa nagawa ko. Sobrang salamat, binigyan mo ako ng chance. Salamat sobra. At hindi mo nahayaang mawala pa yun. Hindi na talaga. Ayoko kasi mga ako, gagawin ko na lang. Kasi sabi niya sa akin, nangako ka rin naman eh. Ginawa mo. Kaya hindi po ako nagpa-promise sa kanya. Basta sabi ko, gagawin ko lahat, di ako mapapagod.